Ang ating gagawin ngayon ay mag-repair tayo ng palda. Meron kasi akong ni-repair na palda na kinalas ko ito dahil ito yung malaki, paliitan. Gagawin natin maliit. Yung 36 na gagawin natin 32, gagawin natin siyang 27 na lang, yan i-half. So ngayon nakita ko na sa kanyang pagtahi ay walang patigas yung waistband, walang makapal yung waistband. Ano ba yung waistband nito? Ito, wala siyang patigas. Yan walang patigas siya. Wala siyang palaman dito sa para tumigas siya. So ang gagawin natin ngayon ay lagyan natin siya ng patigas para siya matibay na pagka-waistband. Dahil ito ay medyo may presyo ito. Pag singil ko nito ay siningil ko ito ng 200. Repair lang. I-adjust ko lang yung laki ng waistband. Wala namang ibang gagawin. Yung waistband lang. So ang ginawa ko ay kabitan ko siya ng patigas. So ito yung patigas na ikakabit natin. Paplansahin natin ito pagkatapos nating maikabit para matibay siya. So atin muna ikabit siya ganito. So natin siya plansahin para matibay yung ating waistband na ikabit. Ganito, kabit muna natin ito. Saka natin siya plansahin. Kung nagplansa tayo, kabit muli. Pero bago natin ikabit muli, i-adjust muna natin yung laki ng waistband. 30 plus mahigit siya. 32. Gagawin natin sa 27 na ni-up lang. Malaki ang babaguhin natin. Kaya kinalas ko yan para plansahin ko rin pati yung mga plates dyan para matanggal yung mga plates na bakat ng pagplansa. So babaguhin natin para may panibago siyang bakat ng plates. Plansahin natin ulit yan. So papasadaan natin sa plansa ito. Kumbaga parang bago siya talaga. Kasi hindi naman tayo na sumisingin ng medyo mura-mura lang. Parang pinirisyon ko rin ang gusto, sinihil ko siya ng gusto para matumpas din sa trabaho na ating pagkaloob sa kanya. So, hindi ito pagsisihan ng may-ari kasi tulad na ito dati wala siyang matigas. Ngayon kinabitan ko siya ng patigas para matibay, para yung ating repair masabi na may-ari okay ang ating pag-repair. Kasi atin naman siya sinervisyo na maayos. Ayos natin kung natin walang patigas, malambot. Lagyan natin ng patigas para tumagal. Itong ating patigas ay pag pinalansa natin ito, dumidikit ito. Kaya matibay ito dahil hard ito. Patigas makapal ito na turbinize. So pag nadikit ito ay matibay ito. Gagamitin ito kahit 2 taon pa. Pwede ito. Kasi marami na akong sinusubukan na nagawa ko. Naabot ng mga 2 taon. Buhay pa rin ang palda. Nag-adjust na lang ng laki. So paplansahin na natin ito. Doon na tayo sa plansa. Hindi ko napakita yung plansa dahil palansa lang naman. Pagkikita ko sa inyo kung paano siya ikakabit na naman ulit. Plansa na natin. Ito nakabitan ko na ng nakabit ko na yung naplansa ko na yung turbinize na idinikit natin. Pati na ito siyang pasadaan. Pasadahan na natin dyan. Unang-una dito sa taas muna para permanente pa siya. Saka natin siya kapit pagka matapos na natin ito siya. Kasi atin pang i-adjust yung palda. Adjust pa natin yung laki mo. Atin dito sinasadahan na natin ito para meron na tayong permanenteng tahi dito sa taas. Kasi ganoon din naman, iikot tayo mamaya. So, namunahin na natin para permanente na. Ganito ako maggawa ng palda.
bandang palda. Meron tayong isang subscriber na bata ko lang kanina na natangkilik talaga yun. Yun daw pag siya kumuha ng palda, para daw pantalon daw ang ano. Ito, pwede ito sa pantalon din eh. Ang importante kasi dito yung paggawa natin sa ating ginagawa mga katulad nitong wheelband eh, matibay ba siya ba? Kasi yung pagpapatibay dito, ito yung ating kinabit ng rubinize, yung patigas natin, ito yung papatibay sa ating sorry, kasi ito yung ano eh nagbibigay ng kapal. So lagyan natin siya dito ng guhitan natin dito para diyan tayo gigilid mamaya, diyan tayo dadaan pag nagtahid na tayo mamaya pag ikabitan natin siya sa mismong panel natin pag ni-repair na palda, dito tayo dadaan mamaya. Sukatan natin ito siya, lagyan natin na sukat at 27. Pagkita ko sa inyo mamaya. Dito nakadiin ang gusto kasi hindi ko nakasa itong aking Dixon. Ako kasi itong hasanin parati dahil ang Dixon natin ngayon iba na sa Dixon noon. Dixon noon parang pag sulat mo talagang talab. Ngayon iba na eh, parang dumudulas-dulas na lang. Kaya medyo hindi na siya maganda. Mahigit pa yung chok. Tumatalab talaga ito para bang sabi mo paano itong meron. Naman sinisiraan ko yung Dixon pero marami na mga kumbaga mga hindi magandang kalidad. Meron mang magandang di kalidad, medyo nga lang may kamahalan. So ito na gamit ko, hindi naman ito ganong kamahalan. Baga sa pag-usapan natin ay class, mga class B ito. Yung class A, yun ang maganda. Kaya kailangan idiin mo pa ng ito, pabalik-balik. Stroke mo ng marami para tumalab, magkaroon siya ng bakat. So atin ito ang lagyan ng sukat na 27. Tayo natin measure. So tayo kata natin ng 27. Magbigay tayo ng allowance dito para sa ating kagaya ng hook. Meron tayo dyan natitira mga 2 inches yan. Okay, pupull pa natin mga 1.5 ang matitira niyan. Ayan siya, 27.5 tayo. Dito yung 27.5. Yan o. Pero mo, ganito tayo. Naputulan na natin. Ito na dulo yung pinabitan ng ano. So, mahaba, malaki talaga. So, may labis, so mahaba pa yung labis. Ngayon, ito tayo ngayon sa pagkakapagp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 apag
may ganito. Ating palda. Ano ito siya, mayroon ito siyang bulsa. Repair na yun. So, hatiin lang natin ito dito. May bandang yan gitna niya. Hatiin na natin ito sa gitna niya. Ganyan, no? Sa mga bulsa at saka sa zipper. Tapos dito kalahati dito. Ito lagyan natin ng nuts. Lasa natin. Tapos susukat tayo ng mga 5 inches para sa lapad ng ating plates. Sa unang plates ito sa harap, yung malapad din sa gitna. Yan ang ating gagawin. Yan. Tapos tahiin natin para matandaan natin siya hanggang diyan. Yan. Talagyan natin. Tapos hatiin natin yan. Ang hati na yan. Islas na yan. Dito natin ilagay sa gitna. Tapos tahiin natin. So, prosiso itong malinaw para ikaw dali ka makakuha ng kaliban na lari kung napunta tayo ng palda. Ito isa na doon sa mga technique na madali mong hati-hatiin ng palda, madali mong maunawaan.
5 muna tayo, kadalasan kasi mga 5 inches yan. Mga lapad din sa may bandang to. May bandang gitna yung lapad ng plates dyan. Pagkatapos, yung kalahati ng 27 na nila. Ilan ba yun? 27 na niya yung kalahati. Tingin natin yung 27 na niya. Ay, ano yan? 13 and a half. So, 27 and a half po. Ang tingin yan, 13 and a half. 13 3/4. Yung 13 3/4, ito naman ang ating hatiin. Yung pinakakalahati dyan, yun ang ilalagay natin dito sa slash na ating inisputan yung gitna. Yung ginawa natin plates. Yan. Yan natin siya ilalagay sa gitna. Yung kalahati. So, bali, 6, 7, 8. 6, 7, 8. Yan yung ating pagkatapos, dahil yan na ang pinakalaki ng ating front part na panel. Ito, hatiin naman natin ito dito hanggang sa may plates. Yan ang may plates dyan, hatiin natin dito. Yan yung unang plates natin. Yan yung pinakaunang plates natin. So bali ilang inches yan ang ating na plates na muna. 2 in 1/4, mga ganon, 2 in 1/4, mga 2 in 1/4. Yan yung ating plates, unang lapat. Tapos ito namang pangalawa, kasi 2 in 1/4 uli. Yan yung kabuuan na yan. So yung natitira dito, pang buhat sa bulsa, nandito sa may sukat na to, yun naman ang ating hatiin para sa igagawin natin plates. Ayan. Yan. So, yung atin natin ay mayroon tayong ipi-plates na kulang-kulang 4 inches, 3 and 7/8. So, sa unang plates natin, mahuhat ito sa unang natin plates, susukat tayo 3 and 7/8. Yan. 3 and 7/8. Yun ang ating ipi-plates. Isilin natin dito. Itapat natin dito sa guhit. At yan ang ating papasarahan. So yun ang ating plates. Yan. Tapos sukat tayo ulit ng 2 in 1/4. 2 in 1/4. Yan. At yun na yun ang ating itatapat dito sa may pocket mismo. Yan. Pag-i-place natin, diretso na tayo sa pocket na yan. Yan. Yan siya. So, ganun lang siya magawa ng plate sa panda. Mga turo ito na masinsinan para makuha mo ang paghati-hati sa mga plates. Yun. Yan. Yan ko na. Ating patibol sa sinama ko. So, ganun din dito sa kabila. So, in 1/4 din tayo. So, dito sa may kabilang gilid. And 2 in 1/4. Tapos, buat sa 2 in 1/4, susuka tayo ng 3 and 7/8. Kasi yun ang lalim ng ating plates. So, tahin naman natin dito. Yan. Tahin naman natin dyan. Para makuha naman natin. Tapos, sukat tayo ulit ng 2 in 1/4. Tapos, dyan sa 2 in 1/4 na yan, yun na yung diretsyo natin dito naman sa pocket. Mana natin. So, ganun din sa kabila, sa panel, sa front panel yung ating Pilipin. Ganun din sa back panel. So, ito yung 2 in 1/4. Ito sa back panel na itong ating ginagawa. Tapos
Tapos plus 3 and 7/8 para sa ating lalim ng plates. May isa-isa ko tutayin para maunawaan. Ganito tayo mag-plates. Hindi natin dire-diretso size, dire-diretso lupi. May isa-isa ko para maunawaan. So 2 and 1/4, 2 and 1/4. Tapos ng 2 and 1/4, diretso na tayo sa packet. Zipper. So atin kung may mga tolerance man, mga negative or positive tolerance yan, so nandito tayo sa pag-start grading natin, check natin kung talagang nakapasok tayo 27.5. so mayroon tayong sukat na eksaktong 27 and 1 3/4. So meron tayong 1/4 na positive. So ito, pag atin itong itahin na, matatanggal na ito kasi papatok-pasok natin ang konti. Kasi ang ating sukat sa ating wristband ay fix na 27.5. So kakainin ng makina yun. Kainin ng ano. So unang kapit ay itong sa kabilang side. Pati haya ito ha, pahilalim. Ang wristband ay sa loob ng palda. Okay. Para sigurado tayo na pagbaliktad natin doon tayo palabas. Yan. Yan. Tapos lagay. Ano muna natin, ikabit muna natin ito dyan bago natin ito sa kabila simulaan. Ito yan, dito sa kabila tayo magsisimula. Tulad ng sinasabi ko, yung 1/4 na positive ay atin itong nakarga. Tatanggal yun kasi yung ating kakainin pa ng ipin ng makina yun kaya makaalis yun. Habang nagtatay ka, check mo na kung ang pasin ang ating eksakto naman. Walang malaking problema kasi 1/4 lang naman yung ating kakarga. Dito sa dulo wala na tayong pinoproblema. Kaya ang ginapantayan yung ating 1/4 na positive para pagdating dito sa bandang dulo wala na siyang problema. Pag
biglang naalis na hindi siya magkaroon ng kulubot. Pero mga kapadyak, tanda natin ang ating trabaho. Minsan may pagkakamali dahil tayo tao lang nagkakamali talaga. So ito na, atin na siyang pasadahan paloob dito natin sa labas para yung ating waste bladder matatapos na. Baliktarin na natin itong palda. Yan, nakalabas na ang bulsa para pagpasada natin dito ay ganito na. Yan o. Atin lang muna pasadahan dito para sigurado tayo na ano siya, hindi mahirapan tayo. Ayaw ko lang maghirap ito mga precision ginagawa. Kung kailangan natin wisting nuts, kailangan gawin natin yun para sa ikagaganda na ating trabaho. Kasi natin dito, pati natin tulong po kahit natin kanina dito kakalasin natin ang konti lang para lang meron na tayong may luklok. Ngayon na yun dyan. Yan, tapos kasi nang lupiin ito yung ganyan, tapos tuklok natin malinis natin, gamitan natin ang gunting para medyo kumbaga kapit siya. Ano siya, sigurado natin yan, kumbaga kapit. Yan. Tingnan natin yung ating guhit. Nakapasok yung guhit natin. Suksok lang natin itong medyo lumalabas. Trasa natin dito banda para ibay natin ang ating palis pa ng pal. Ibay din mula kasi katrabaho yun yan, mabigat ang pwersa niya. Dito na tayo, ada na tayo, wala na tayong pakinding-kinding dito. Kasi kataping na tayo. Ano na tayo dyan. Mulmul-lang. Mulmul. Then dito, atrasan natin dito sa packet para kasi kakasuot-suot ng kamay din sa bulsa. Plasado rin yan dyan. Kung saan yung banda medyo mapwersa, kaya atin siyang aatasan. Para matibay ba. Ang importante kasi sa ating trabaho matibay. Kagaya ng ilang buwan nang ginagamit, kakalasan yung mga tayo. Halos madalang. Ito sa atin, standard tayo eh. Maganda yung ating stitches. Importante kasi yung hindi naman siya pino. Hindi mahirap yun yung kalasin. Yung katamtama ng stitches mo, standard tayo mga 10 stitches per inches. Yan o. Ito tayo sa ating dulo ng ating palda. Nandito tayo sa guhit din ng ating sukat. Tulan ko para kasi mahaba na masyado yung lukban natin dahil malaki ang may-ari nito, pinarepair kasi pinaliit, pinapaba nang nagsusuot ito.
dito din natin siya sok. So yung ating paglupi ay ano talaga, ganyan. Ito na lang yung dulo ng gunting ang gamitin natin dito. Palda, repair. Yan. Yan yung tsura. Yan yung malapad na una natin ginawang foam. Ano siya? Yung 5 inches. Yan. Ito lang. Ganito lang magkabit ng palda. At mag-repair ng palda. Ito, repair kasi ito. Pero parang nagtatahi na rin ako ng bago. Kasi kinalas ko eh. Ang nilang na bago yung bulsa lang. Pero yung plates binago natin, pinalit natin. So ginawa natin sa 27 and a half. So 13 and 3/4. Yan siya. 27 and a half. So maraming salamat sa inyong panonood sa aking ginagawang pagtuturo patungkol sa pag-repair ng wristband ng palda. So para sa mga baguhan pa sa akin channel, paki-subscribe lang po. Kaya malaking tulong ninyo ito sa akin kung kayo ay makapag-subscribe, at sa lahat din naman na pag-subscribe, maraming salamat sa inyo. Lahat ng tumatagkilik, baguhan ng mga datihan na, sa inyong lahat, maraming salamat.